Ito po, pag-usapan po natin ito. Itong sinabi ni Faustino D, o yung Speaker of the House ngayon na pinalit kay Bonjing. Si Bonjing, pinalit kay Bonjing. Ang sabi niya, hindi ko po nabalitaan na mayroon pala siyang plano mag-file ng impeachment pong hain laban sa Pangulo. Yung hinain ni Kiko Barsaga na impeachment kay Bongbong Marcos. Hindi priority ang impeachment ngayon sapagkat ang dami po nating hinaharap na problema ng ating bansa. Di, tuta ka rin daw. Diretsuhin na kita. Tuta ka rin daw ni Tambi. Tuta ka rin ni Bongbong. So definitely, hindi ka papayag ng impeachment. Hindi dahil sa hindi mo priority. Diba? Kasi may punto eh. Anong sabi niya? Hindi natin priority yan. Dahil ang daming problema natin sa bansa natin tapos magi-impeachment. Eh ang pinaka-problema natin, baha. Bakit pupunta tayo sa impeachment? Sir, pakisabi yan kay Tambi. Pakisabi yan kay Bongbong Marcos. Ang daming problema ng Pilipinas, bakit nyo pinai-impeach si BP Sara? Sabihin mo yan sa mga kasama mo, malamang pati ikaw pumirma ka ng impeachment ni BP Sara. Na sinasabi ni Chanko, binayaran kayo. Kung kasama kang pumirma, hindi ko alam. Pero kung pumirma ka, bayad ka. Ngayon, here you are. Sasabihin nyo, ang daming problema ng Pilipinas. Bakit tayo magpo-focus sa impeachment? Mga hipokrito kayo, mga animal. Kung pumirma ka. Sinasabihan ko yung mga pumirma. Pag si BP Sara, okay lang. Kasi ang usapin, kumuha ng paglustay ng 150 million na confidential funds. So ang laki ng problema natin sa bansang Pilipinas. Pero unahin natin yung paglustay niya ng 150 million na confidential funds. Pero ngayong trillion ang nawawala. Sasabihin nyo sa amin, hindi nyo priority na pa-impeach si BP Sara. Are you listening to yourself? Can you please read your statement? Paano kayo naging mambabatas kung ganyang kahina ang comprehension nyo? Kung sinabi mo ito yan nilabas ng politiko. Mga hipokrito. Pero alam mo, may isa pang mayroon pang isang side. Sa laki ng problema ng Pilipinas, at sasabihin mo, wag nating unahin ng impeachment, yung problema muna natin ng Pilipinas. Simulan mo impeachment. At kung magtagumpay ang impeachment, I will guarantee you. Sigurado ko. Tapos ang problema ng Pilipinas. Half of the problem of the Philippines. Tapos. Ghost project. Tapos. Corruption. Tapos. Kaya nga dapat yung impeachment Yan ang dapat ini-impeach. Imagine niyo kahit i-impeach nyo si BP Sara, may magnanakaw pa rin. BP Sara is not in any way involved in ghost projects. Wala nga. Pati nga budget ni BP Sara binawasan ng Office of the Vice President. Parang ayaw na siyang isali talaga So pag-uusapan natin patungkol sa baha, patungkol sa ghost projects, walang kinalaman si BP Sara. So bakit yun? Pinapa-impeach nyo. Ito dapat pina-impeach nyo dahil yan ang problema. Kasabwat siya Kasabwat yan si Bongbong Marcos di umano. Ngayon, for discussion purposes, kung hindi man siya kasabwat, siya pa rin ang ugat ng problema. Siya ang dulo ng problema. Dahil pinirmahan niya, why did he allow it? Ba't wala siyang ginawa? Ba't inaabot siya ng 3 taon para niya maamoy yung utot ni Tambi? Diba? So compare natin yung dalawang impeachment. Pag pina-impeach si Sara, walang masusolusyonan sa nakawan. Sa ghost projects. Pag pina-impeach si Bongbong Marcos, solve ang problema natin sa nakawan. Tama or tamang-tama? Use your coconut head. Mga mambabatas kayo. Next po.
So, isa pa tong tuta. Kasi, patungkol sa impeachment na naman ni Kiko Barsaga, sabi niya kasi kung ako lang, wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na pa-impeach si President Marcos. Wala talaga because I think honestly, he's doing a good job. Tuta! Tutan-tuta. Pero alam nyo, may punto to si Puno. Excuse me. Alam nyo kung anong punto niya? This could be a blackmail. Diba? Alam naman natin tuta to ni Tambi. Karamihan sa Congress, tuta ni Tambi. Sa Kamara, tuta ni Tambi. Hindi man lahat, pero marami dyan tuta ni Tambi. Alam na natin kung bakit. Doon pa lang sa bigayan dyan sa impeachment, alam na natin yung karakas nitong mga to. Okay? So, paano? Si Bongbong naman ang pina-impeach, hindi naman si Tambi. Paano blackmail? Kasi ganito yan. Halimbawa lang, halimbawa. Si Puno, pwede niyang gamitin yan. Hindi. Hindi namin papayagan. Ma-impeach ka. Sasabihin naman ni Tambi, yes. Mga bata, tuta ko yan eh. Hindi si Puno yung mga pumirma ng impeachment. Mga tuta ko yung mga yan. Kung ano sinabi ko, susunod yan. Oo, ambunan mo lang yan. Tapunan mo lang ng tira-tira mong pagkain. Yung tira-tira mong basura. 'Di ba? Syempre unang kukuha ng basura, yung mga basura ng pera siya. Tapos tapunan mo ng pera yung mga yan. Hindi na papalagyan. Okay na yan. 'Di ba? So hawak ko yan. Hindi ka mai-impeach kasi magsisimula yan sa Kamara eh. Kailangan ng 2/3 votes. So ang gagawin, hindi ka mai-impeach Bongbong Marcos. I will protect you. But you protect me. Make sure hindi aabot sa akin ang investigasyon. Hanggang kontraktor ka lang, hanggang senador ka lang, hanggang DPWH ka lang. Okay lang. Lutuin mo silang lahat. Basta wag mong paabutin sa akin. Maglagay ka ng taong nakaupo na hindi pipigilan yung pag-abot sa akin at yung impeachment, Bongbong Marcos, sagot ko hindi aabot sa iyo. Ito, observe nyo. Kung may punto yung sinasabi ko, Bongbong Marcos, these following days will be more aggressive in protecting Tambi. Claire Castro will even speak more or protect more Tambi. Naalala mo, kinwestiyon na nga ni Karen Davila yan eh. Si Claire Castro. What are you speaking in behalf of Tambi? Diba? Are you the speaker of the house? So, makikita nyo yan. Kung tama yung sinasabi ko, makikita nyo yung trend na yan. Marcos, the executive, the PCO will protect Tambi. Abangan ninyo. Ito pag-usapan natin. Despite all the problems, ayaw nilang simulan yung impeachment dahil dapat unahin ng problema. Diba? Sinabi natin yan dahil sabi yan ni Speaker D, unahin natin ang problema, wag yung impeachment. Ang laki ng problema natin. So eto ngayon, ang laki ng problema natin, inuna yung budget. Kaysa solusyonan yung problema. Diba? Kaysa mag-focus sa investigasyon. Wala nang ginawang investigasyon. Wala nang umaattend dun sa Congress eh. Diba binibidyo yan ni Kiko Barsaga? Ang daming bakanting upuan. Ang daming absent. Pag budget ang pag-uusapan, agresibo kayo. Pag hearing, pag investigasyon, pasa nyo lang sa ICI. Ganyan din ang ginawa ng Senado eh. Tinigil na yung investigasyon para saan? Sa budget? Diba? Ito sabi ni Kiko Barsaga, the corrupt 6.8 trillion peso 2026 budget has been passed. Naku, grabe, laki, 6.8. Magkano kaya mapupunta dyan kay Tambi? Magkano kaya mapupunta dyan kay Bongbong Marcos? On second reading, Congress, Senate, and the Marcos administration will once again steal from the Filipino
people. People power, Marcos resign. Laki niya, no? Ilang hati-hatian yan. Diba? Baka mga tigkakalahating milyon sila. Tapos yung mga bossing, tigkakalahating bilyon pala, ha? Tapos yung mga bossing, mga bilyon-bilyon. Laki niyan, trillion pesos. Alam mo, pag tiningnan mo, may pera Pilipinas. Ngayon ko na-realize, may pera tayo. Mayaman tayo. Bakit tayo nananatiling mahirap? Dahil sa mga politikong magnanakaw. At dahil na rin sa mga botanteng naghahalal ng mga magnanakaw. Iyan ang paulit-ulit na problema ng bansang Pilipinas. So, ganyan na problema natin. Meron pa akong ipapakitang isa sa inyo. Tapos may mga tao pang katulad nito. Wala nang naitulong sa Senado, wala nang naitulong sa Pilipino, nanggugulo pa sa Pilipinas. Ito, pag-usapan po natin ito si Trillanes. Ito yung mama talaga na walang pakinabang sa Pilipinas. Ito yung nag-open up sa ICC. Ganito yan, kumain ng tae ni Bongbong Marcos. Kain tayo ito eh. Duwag to. Magkukudita, susuko naman. Anong ginawa nito? Anong silbi nito si Trillanes sa Pilipinas? Ano bang naipasan nito sa Senado? 'Di ba? Ang gulo nito kahit dati pa eh. Nanggugulo to si Trillanes. Gusto nito bida. Gusto nito maging relevant. Ngayon naman ang pupuntiryahin si Senator Bongo. Basahin natin. Kung hanggang ngayon ay naniniwala pa rin kayo kay Trillanes, malamang kayo na ang may problema. Baka komunista. Ako sa tingin ko lang hindi po tayo retaging. Ang sa akin dito sino pa ba naniniwala kay Trillanes? 'Di ba? Komunista? Dilawang tae. Gusto lang maging relevant. Talo nga yan tinan nyo 220 votes lang nakuha si Malapitan. 330. Mayor na nga lang, hindi ka pa manalo. Nakachamba ka lang noon sa Senado. Parang si Bongbong nakachamba lang sa presidente pero tapos na ang karir. Wala nang Marcos ulit. Taga mo, wala nang Marcos ulit uupong presidente. Nabudol nyo lang yung taong bayan. Si Senator Bongo ay number 1 senator, binoto ng 26,912,697. Ang boto mo, Trillanes, 220. Baka sabihin nyo, siyempre kalookan. Miski na, kalookan nga lang, hindi ka nanalo Hindi ka nga umabot Isipin mo yung suporta mo, 220. Ganyan ka makapagsalita, 26 million. Di ba? Pinakamalaki record po sa lahat kasaysayan ng Senado itong boto ni Senator Bongo. Napakaraming natulungan lalo na sa Malasakit Center Program si Trillanes noong senador siya. May nagawa ba? Alam nyo itong Malasakit Center, ang dami pong natulungan yan. Siguro sa mga nanonood dito, may isa sa inyo o dalawa sa inyong kapamilya na natulungan ng Malasakit Center. Baka lahat ng nanonood dito ngayon ay may natulungan sa Malasakit Center. Even sa amin. Before pa. Hindi pa ako vlogger. May natulungan na Malasakit Center sa mga kaibigan ko. Si Trillanes, ano ba? Hindi. Ano ang purpose ni Trillanes sa Pilipinas? May naitutulong ba to? Isipin mo. Itong naging tulay para kay isuko ang soberanya ng Pilipinas sa ICC. Dahil lang sa galit niya sa Duterte. Anong karakter meron tong tao na ito? Nagtanim ng galit kay PRRD dahil hindi siya tinanggap maging Vice President. Nag-a-apply tong Vice President kay PRRD.
Ganyan ang mga politiko natin. Hindi lang po si Trillanes, maraming katulad ni Trillanes. Hindi na pagbigyan sa gusto, kakalabanin na. Para kang baby. Di ba yung baby pagka hindi mo pinadede, hindi nakuha yung gusto, iiyak? Baby ka ba, Trillanes? Oh. Tapos, bilib na bilib dito yung mga dilaw. It shows yung quality ng utak nila, di ba? Wala namang naitutulong sa Pilipinas to eh. Ano ba ang bag neto sa Pilipinas? Nagkakagulo na sa Pilipinas, Duterte pa rin ang nasa isip. Ni alam naman niya kung saan napunta yung mga pera. Alam mo kung bakit binoto? Si Senator Bongo? Naka 26 million? Alam mo kung bakit? Dahil alam nila totoo yung Malasakit Center. Hindi scam. Hindi budol. Hindi naman mananalo yan kung alam nila eh. Ano bang pinaka-programa ni Senator Bongo? Marami. Pero isa dyan, ang pinakamalaking tulong sa Pilipinas, yung Malasakit Center. Kung budol yun, hindi magiging number 1 senator yan. Hindi 26 million ang boto niyan. Naiintindihan mo, Trillanes? Buti pa, tumahimik ka. Mag-isip ka kung ano maiambag mo sa Pilipinas na may pakinabang ka. Kasi alam mo, totoo, masakit man o sa'yo. Ha? Wala ka ng boses. In short, wala kang bilang. Wala ka ng bilang, Trillanes. Kahit sa dilaw, di ka na nga pinakikinggan eh. Pinakikinggan ka lang ng vlogger. For the views lang. For the views lang ang habol sa'yo nun. Pero wala ka ng bilang, Trillanes. Eto, bago tayo pumunta ka itong pag-iiskandalo ni Villar, eto muna. Ito muna, bago yung kumakalat na nagba-viral ngayon na pag-iiskandalo ni Villar. Ito muna, ito pag-usapan natin. Nag-speech po si Risa Ontiveros dito sa Las Vegas. Po sa inyong lahat. Good evening, everyone. Mabuhay po. Congratulations para sa makasaysayang paglunsad ng Filipino Town. Congratulations for this historic launch of Filipino Town. I will imitate Sir Bernie's good example and speak briefly but both in Filipino and in English. So, ayan, magsasalita daw siya. Maiksi lang pero Filipino at English. all of us, Filipinos and Filipino-Americans can, be heart to heart and ear to ear during this wonderful program. So, anong sasabihin ni Risa Ontiveros? I said it's historic because it's all about Filipino identity. Ayan, historical daw siya kasi ito'y dahil sa ito'y Filipino identity. Wherever we are. Kahit man saan tayo naroon. So, historical dahil may Filipino identity kahit nasaan man tayo ng lupalop ng mundong ito. Tayo sa mundo, doon sa Pilipinas o dito sa Amerika, alam na alam natin yung ating pagka-Pilipino. Ayun, kung asan man tayo sa mundo, alam na alam natin yung ating pagka-Pilipino. Whether we're in the Philippines or here in America, we just know that we are Filipinos together and one. So kung nandito man tayo sa Pilipinas o di sa Amerika, alam natin Pilipino tayo. Makes us Filipinos. Filipinos in the Philippines, Filipino-Americans, Filipinos anywhere else in the world. Kahit asan man tayong mundo, alam natin ang pagka-Pilipino. At siguro mayat niya tayo mga Pilipino, namimiss natin ang Pilipinas. There's this shared homesickness. And again, this is why Filipino Town is such an historic achievement by you, our dear fellow Filipinos. So historic daw yung Filipino towns. Kung asan man tayo sa mundo. Filipino Americans, because this way you have created another and real home away from home. Kaya po makasaysayan ng paglunsad niyo ng Filipino Town. Dahil ibig sabihin po. So makasaysayan ang paglunsad ng Filipino Town. Dahil namimiss natin ang Pilipinas,
Dahil Alam po namimiss na, natin ang Pinas. dito sa Amerika, sa piling ng ating mga Punyemas ka, naiinis na ako. Hindi, sorry po. Paulit-ulit eh. Pambira. Niloloko mo. Hindi interpret ko yung sinasabi mo. Paulit-ulit yung sinasabi mo. Di pati paulit-ulit din yung sinasabi ko. Pambira namang buhay to. Hindi mo ba kasama yung abogado mong staff? Wala kang kasama man lang staff. Nagkakautal-utal ka na. Dapat kasi, kung paano ka magsalita sa Senate, ganun din ang gagawin mo dyan. Meron kang sulat-sulat, pinabasa mo lang. O dapat ganun. Di ba nagbabasa ka minsan sa papel, minsan sa ChatGPT. Kung hindi mo kasama yung staff mo dyan, at hindi ka nakapagsulat sa papel, di sana dala mo naman sigurado cellphone mo. Imposible namang bawal ang cellphone dyan. Las Vegas yan. Di nag-ChatGPT ka para isasabihin mo. Ipaulit-ulit eh. O sige, tuloy natin. Ano ba sasabihin na itong aling na to? Minamahal na Filipino-American families. And in Filipino town, it is as if we are also back home in the Philippines. Yun na rin. Kasi sa Filipino town, para ka na rin nasa Pilipinas kasi namimiss mo ang Pilipinas. And mabuhay for establishing Filipino town because dahil mabuhay dahil merong Filipino town. That is also a physical place where your children and grandchildren can get in touch with our history, our heritage, our values as Filipinos. Dahil sa historical town na yan, andyan dyan din, yung inyong mga anak ay yung values ng mga Pilipino. Mabuhay sa pagtaguyod ng Filipino town kung saan mabuhay ang pagtaguyod. Congratulations, Filipino town in Las Vegas. Yung mga anak ninyo, mga apo, ay pwedeng umugat talaga sa ating pinagsasamahan pagka-Pilipinos. Yung mga anak ninyo, mga sa mundo. Asan man tayo sa mundo, bumalik siya dun sa una. Yung pagka-Pilipino natin, kahit man saan tayong sulok ng Pilipinas o ng ibang bansa o sa ibang buong mundo, yung pagka-Pilipino natin ay mananatiling pagka-Pilipino. Mabuhay. Once again, congratulations to each and everyone here in our proud Filipino-American community for the launch of Filipino Town. Sabaw din talaga. Ano? Bakit ganyan kayong mga komunista? Komunista. Dilaw. Parehas kayong sabaw ni lutang na lutang si Leni Robredo. Pambira naman. Ano bang nangyayari sa bansang Pilipinas? Sumemplang ka. Umikot-ikot ka dyan sa Chubibo. Sumemplang. Si Risa sumemplang sa Las Vegas. Tingnan po natin tong susunod. Tingnan natin to sinabi nung Bading. Bading to si Chel Jokno. Sabi niya, nakakalungkot, nakakabahala at nakakagalit. Kahit anuman ang kanilang gawin, hindi nila masisira ang reputasyon ni Senator Risa. Sinira ni Senator, ang sabi naman ni Kiko Barsaga, sinira ni Senator Ontiveros ang sarili niyang reputasyon. Hindi siya sumira, kita mo nagkalat. Nagpaikot-ikot din, sumemplang sa Chubibo. Nakakahiya. Sabihin mo, dyan mag-chat GPT. Ikaw, total, bilib na bilig ka dyan. Kung gagawa siya ng mga bilyong-bilyong budget insertions, edi parehas lang sila ni Saldico at Martin Romualdez. Exactly. Ayaw pa niyang aminin insertions. Amendments daw yun. At karamihan ng insertions na yun, hindi katulad nung kay Bongo na puro medical. Connected sa Malasakit Center. Eto, yung insertion, alam mo, yung mga tulay-tulay patungkol sa baha, alam na alam natin yan. Di ba? Pareha silang maraming insertions ni Martin Romualdez at ni Saldico. Hindi mo kailangan sirain si Risa. Nagse-self-destruct si Risa. Tingnan mo. Hindi siya makapagsalita ng diretso kasi sanayan ng tinatanim, nagtatanim.
No, pati sinasabi niyan tinatanim dapat, nakasulat. 'Di ba? May nagtanim witness yan di umano. Oh. Senador lang yan kaya ayaw umusad nun eh. Nakaangkla kay Bongbong Marcos, kain-tae yan eh. Kayo diyan kain-tae, galit-galit kayo kay Bongbong, ngayon sip-sip kayo, di ba? Kaya nga pasensya na dun sa kumakain, no. Pero yan talaga, that is the best description sa mga dilawan ngayon. Kain-tae. Isinira na eh. Siya mismo. Ha? Tingnan po natin tong next. Ito, pag-usapan natin itong iskandalo ni Villar. Ha? Nag-iskandalo di umano. Tingnan natin at gusto kong bigyan ng komentaryo. Pala dyan daw sa ICI hearing dyan, ha? Sa Independent Commission on Infrastructure, ha? Nung pinakahuli nung isang araw, di ba? Nagkaroon ng hearing yung ICI. Anong nangyari? Natin. Ito ay kung paniniwalaan natin, at ito ay siguro ay, siner na pala ng napakaraming tao. Kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista, nagwala daw, Jen. Nagwala si Senador Mark Villar sa nag-iskandalo. Sino nag-share? Sino mga nag-share niyan? Sinong mga vloggers? Baka mga yan, mga dilawang tae yan. At saka yung mga yung mga yung may ginodiyos na adik. Hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Si Senador Ramon Tulfo, pambihira. Tulfo, ano yan? Anong balita mo, Mon Tulfo? Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niya, nung nakarang administrasyon. Duterte. At binalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw dyan. Ako nagwawala, pambihira. Hindi ako naniniwalang nagwala ito. No? Pero hindi ko pa rin naman sure. Baka naman nagwala talaga. Pero kikita mo naman sa personalidad, hindi Kung si Trillanes pa yan. Maniniwala ako. O kaya si Tito Soto, may posible pa yan. Kasi, medyo palaban eh. Di ba? Oo. Eto, ewan ko lang. Ang alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag na yung security at pinalabas siya. Dahil sa pagwawala. Parang wala ata sa katauhan ni Senador Mark Villar yung bagay na yun. Out of character. Parang hindi. Out of character. Nagsalita nun si Mark Coleta. Kasi minsan makikita mo naman sa pag-uugali ng tao di ba? Halata mo Pero ulitin ko, hindi ko sigurado kung siya nga ay totoong nagwala or hindi. Di ba? Minsan lumalabas sa isang tao yung out of character, kahit sabing out of character, no? Pero sa tingin ko, alam naman natin to si Mon Tulfo Sumasablay ito. Parang may na rin to, parang may sayad to si Mon Tulfo. Ha? Tahimik yan tapos sasabihin nagwala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. This is not true. ICI nagsabi, hindi ito totoo. The proceedings were orderly, similar to other. Sino ngayon ang nagsasabi sa tingin ninyo ng totoo? ICI o si Mon Tulfo? Kasi kung si Mon Tulfo yan, sabit na naman kayo dito. Parang may, ang dami nyo ng mga Tulfo, si Ben Tulfo lang maayos-ayos sa inyo. Kayong mga Tulfo. Nako, sus, kung ano-ano na mga pinaggagawa ninyo dyan, hearings conducted by the ICI. So hindi totoo yung sinabi sa column? Hindi. Babanatan ka na naman ni Ben Tulfo niyan. Ayan ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulfo. Siya naglabas ng column na nagwala daw si Mark Villar. Nag-post siya. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. At humantong paro sa tumawag ng guard at pinalabas. So paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Yon ang problema. Paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Dapat, sabi ng ICI, hindi totoo. Sabi ni Mon Tulfo, totoo. Ewan ko, si Villar, kung magsasalita ba ito patungkol dyan? Si Ramon Tulfo o yung tagapagsalita ng ICI? Si Osaka. Hindi natin malalaman, Sen, Jen. Kasi, hindi naman natin nakita.
Hindi naman natin napanood. Oo nga. Hindi ka tulad sa Senate. Palihim kasi. Oo. Yon ang problema natin dito. Yon ang malaking problema. Yang ICI kasi, pagmumulan lang yan ng lalong maraming question. Tatandaan natin, ang problema natin, flood control, ghost projects. Ang ugat nito ay korupsyon. Ang pinakamalaking problema sa korupsyon ay ang tiwala ng taong bayan na wala. So, dalawa ang kailangang solusyonan, yung korupsyon at maibalik ang tiwala ng taong bayan. So, kahit anong gawing investigasyon ng ICI yan, walang maniniwala dahil ayaw nyong gawing transparent. Gusto nyo pa sikreto. Hindi rin natin nasolusyonan yung problema. Kaya yung ICI na yan, hanggat hindi yan maging transparent, hanggang palihim ang investigasyon yan, peke yan para sa akin. Dahil sino nagpapaandar dyan? Sino ang namili dyan? Kung hindi si Bongbong Marcos. Kaya niya bang bambanatan niya si Bongbong Marcos kung may makita silang ebidensya? Preno na yan. Niloloko nyo mga taong bayan eh. Nang dahil nag-iskandalo, kung totoo man, nag-iskandalo si Villar, kasalanan mo, Bongbong Marcos. Ayaw nyong i-televise eh. Yun ang disadvantage. Disadvantage nga, tama kayo sa ano. Kaya yung mga tao, gustong-gusto niya talaga na nakikita. Para sa ganoon, walang patutsadahan na ganyan. Ayun. So kung ito pala ay naka-live stream na, Son. Walang makapaglalabas ng maling Oo nga, no? Informasyon. At maalalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya ang sabi nga namin ni Jensen kahapon mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. Yung public, trial by publicity daw nanganganib Lalong magagamit kapag hindi natin napapanood. Hindi, kasi kapag ang pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos ang gagawin mong taga-usig, palihim silang nag-iimbestiga. Yan, Pagmumulan lang ng pagdududa yan eh. Hindi kasi hindi naman lang problema natin sa baha lang per se ang talagang problema natin. Ulitin ko yung tiwala din. So paano mo susolusyonan kung pasikreto investigasyon? 'Di ba? Ang tanong nga dito kanino bang desisyon na hindi ito gawing transparent, hindi ito i-televise? Desisyon ba to ni Bongbong Marcos o desisyon ng ICI? Kasi kung desisyon to ni Bongbong Marcos, talagang walang silbi ang ICI na yan. Supposedly, yung investigasyon, kailangan yan independent. Hindi yan dapat hawak ng kung sino man. Kasi hindi yan makakapag-imbestiga kung hawak ng kung sino man. Tama or tamang-tama. Ngayon, kung hindi naman si Marcos ang nagdesisyon yan, ICI, sino naman doon sa ICI ang nagdesisyon na ayaw niyong gawing transparent? Anong klaseng investigasyon yan? Diba? So kahit sino nag-decide yan, walang kwenta. Pero sa tingin ko, desisyon niya ni Bongbong Marcos. Kaya ayaw yung i-televise. Tutungo yan kay Bongbong eh. Gaya niyan. Paano natin masasabing sino nagsasabi nga naman ng totoo, no? Gusto alangan naman sabihin natin nagsisinungaling si Montulfo. Bagamat sa mga nakaraan, ginawa na niya, di ba? Mismo. Dati nang ginawa yan. Hindi mo rin naman masasabing totoo ang sinabi ni Kate Osaka kasi wala rin para tayong katibayan. Kwento sa kwento. Saan niya pinulot yung na yon? Unless, kasi kung hindi totoong nag-iskandalo si Villar, saan pinulot yun ni Montulfo? Diba? Bakit siya nagka-ideyang ganun? Ngayon, kung talagang hindi totoo yun, may sapak talaga to si Montulfo. Daig mo pa ang matandang chismosa sa nag-aantay na bakla sa kanto. Talagang marites na marites. Diba? Kaya medyo nakakapagtakasan niya pinulot. Baka may katotohanan. Baka lang ha?
Ewan ko kung kayo'y anong papaniwalaan nyo dun. Talagang totoo or baliw na ito si Montulfo para ka mag-imbento ng ganun. Ganun lang kasimple yun. Tama ka. Dapat talaga open na open yan. Oho. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat dyan. Tsaka harap-harapan talaga, hindi yung sasabihan mo sila pagkatapos sa Twitter lalaban. May pasaring ka pa. Oo. Sino ba yung isumbong mo kay Twitter? Si Pinky yon. Si Pinky Lacson. Oo. 'Di ba? Ang senador kasi meron niyang may privilege speech yan, nag-uusap sila doon, 'di ba? Si Ping Lacson takot. So, duwag yan. Sanay niyan siguro patalikod. Ang gusto nyo magsumbong kay Twitter. Ay, grabe! Parang yung anak kong college. Hindi, baka nanonood yun. Hindi. Hindi yan. Parang kang babaeng, Koleyala. Sinasabi lang naman, magsasalita sila. Almost all senators had insertions. Sabi, ganun, nagkaroon ng negative na connotation yung salita na yan dahil nga yung mga insertions yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon maanumalyang paggawa ng flood control dahil sa mga insertions na yan. Pagkatapos babanggitin niya na sa plenary kanya bubusisiin ko yan. At malalaman natin kung paano, bakit pinayagan yan. Jadi ibig sabihin, pagka ganun ang pananalita, parang masama talaga eh. Ayun na nga Kasi po, bubusisiin ko yan. At kailangan malaman natin bakit yan pinayagan. Ibig sabihin, hindi dapat mangyari yan. Ganyan si Lacson. Wala daw dyan. Hindi, ang alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. Alam mo, ganyan niya si Lacson. Mahilig yan magpaparinig ng kung ano-ano. Halimbawa, sasabihin niya, magkakaroon ng kudeta. Dahil 4 lang ang lumipat, sa kanya nagsimula yun di ba? So ngayon, parang nagsasalita, may chismis. Nagsalita si Tito Soto ngayon na nagkakaroon ng chismis ng kudeta. Kanino ba galing doon sa kakampi mong si Pinky? Mahilig silang ganun Ayaw naman nila magsagutan sa Senado. Gusto nila sa social media. Ganyan ang mga senador natin. Yan ang problema kasi. Boto kayo ng boto ng walang laman ng utak. Boto kayo ng boto ng hindi abogado gagawin yung senador. Okay lang walang utak, pero sana may prinsipyo. Minsan naman, daig nang may prinsipyo ang may utak. Ang problema, yung mga pinagboboto ninyo, ginagawang komedya ang Senado. Wala nang ang utak, wala pang prinsipyo. Anong kalalabasan yan? Di noon time show. Pambira. Next po. Okay, tingnan po naman natin ito, Itong Senado ay sunod-sunuran kay Bongbong Marcos. Ito ang hindi natin maintindihan dahil alam naman natin na dapat ay independent ang Senado. May trailer. May trailer. Parang gano'n trailer. 67 congressmen na contractor. Tapos hindi naman mong pa. Paano yung mga binanggit niya na mga dalawa yung kanyang naging privilege speech? Opo. Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. 15. Hindi ba natin tatawagin doon? Yun ang problema natin. Bakit yung contractor na si Diskaya lang ang tinatawag? May favoritism? Siguro yung contractor pag-aari ng congressman. Siguro yung contractor may kaibigan na presidente. Di ba? Kasi nakakapagtaka Bakit tayo namimili nang iimbestigahan na kontraktor, hindi natin patawag yung iba? Natin pagtatatawag, kasama doon ang SunWest. Ang SunWest, this is the company founded by Saldico. Yan. Kita nyo. Ba't hindi patawag? Tingnan nyo kung gaano kauto-uto ang Senado. I mean, hindi ko sinasabing lahat mas maraming matino dyan sa Senado. Kaya lang, hawak ito ng mga tuta. So, lumalabas na yung buong galaw ng Senado, tuta, yung buong galaw ng Senado, sunod-sunuran kay Bongbong Marcos at ang masakit niyan, doon pa sa House.
Saka nakakita ng lower na mas mataas sa upper. Only in the Philippines. Only in the 20th Congress. Only in the Senate, it Bulaga. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chanco. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Hindi mo matatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong siya eh. O, yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? Kita nyo? Doon pa lang. Sa kakaasar na. Diba? Alam mong, itong mga senador, ayaw paratingin doon sa mastermind. Yan po, pauulit-ulitin natin yan. Ha? Alam nyo mga kababayan, sa mga manunood, wag po nating bitawan to. Dahil maglalabas sila ng balita, maglalabas sila ng mga tuta para harangan ang pagpunta nitong investigasyon sa tuta. Para harangan, sa investigasyon, para harangan mapunta sa mastermind. Halatang halata, pinagtatakpan ng mastermind. Kaya tayo mga Pilipino, ako'y hindi magsasawa na magsalita na paulit-ulit na hindi tayo po pwedeng bibitaw doon. Araw-arawin natin yan sa social media. Dapat ang investigasyon mapunta sa mastermind. Kitang-kita mo na merong merong active participation. Huwag paratingin ang balita doon sa mastermind. Huwag paratingin ang investigasyon sa mastermind. Yun. 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin. Baka ipaubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito. Yan. May punto. May punto, di ba? Hindi na kailangan ng investigasyon. Baka yung ICI na lang mag-iimbestiga. May punto. Pero may butas. Bakit? Anong problema? I-stop ng Senado sa pag-iimbestiga, tapos ICI na lang ang magtutuloy. O eto problema. Di ba? Hindi ko kaya ganun ang direksyon kasi ang Kamara ipinaubaya na sa ICI. Baka na... Hindi kasi yung Kamara gusto talaga niyang ihinto. Kaya pinaubaya sa ICI. Yung Senado gusto ring ihinto kasi may tuta rin sila dyan. Ang problema, mas maraming senador pumapalag dahil mas maraming matino. Yan yung sinasabi natin. Kaya lang, ang nakaupo, tuta. Halimbawa, bigyan ko kayo. Yung presidente, adik. Buong Pilipinas may problema. Bakit? Hindi naman mga adik lahat ng Pilipino, pero yung nakaupo adik, malaki problema natin. Bakit? Siya leader Anong patutunguhan ng buong bansa? Di it Bulaga. Adik Example lang adik ang presidente. O ano tayo ngayon? Naman ganun po ang direksyon ng Senado. Bakit? Ang Legislative Department sunod-sunuran sa Executive Department? Akala ko ba ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay? Ha? 3 dakilang haligi. Judiciary. Legislative. Yan. Executive. Yun ang isang problema. 3 branches tayo. Judiciary, Executive, at Legislative. So, hindi pwedeng sunod-sunuran ang Senado sa Executive. Kasi yung ICI is an Executive investigation. Nakukuha po natin. At isa pang may problema kung ipapaubaya natin sa ICI. Because ICI is not credible until mawala yung kanilang pumayag sila na maging transparent. Ayaw nga nilang televise. Gusto nila sikreto tas maglalabas lang sila ng resulta. So, paano mo ipapaubaya? Kayong legislative, kayong Senado, papaubaya mo sa executive ang investigasyon na nakatago. Kung ang mastermind yung executive, kung ang mastermind yung presidente, chances are, malamang. Kaya nga nanggagaganito dahil simple lang yan Oy, sabihin ng presidente, televise yan. Kung matapang yung presidente, televise yan. Diba? Parang addict. Kahamunin mo ng drug test. Hindi natural, hindi papayag yung addict ng drug test.
Eh kung yung addict ay yung tao, hindi addict, araw-araw tayo mag-drug test, di ba? Ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Ang legislature, dalawang chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Opo. Kung mo ba nagtatag na ng ICI Executive Department, hihinto ka na. Buwagin nyo na Senado. Kung ganyan ang kalakaran, buwagin nyo na Senado, buwagin nyo na rin yung Blue Ribbon Committee. May mag-iimbestiga na pala galing sa executive. Anong purpose yung legislative? Tama or tamang-tama? Tatamaan kayo sa akin. Sabi ko sa inyo, kayong mga politiko, kayong mga salbahe. Di ba? Anong purpose? Kaya nga sinasabi ko dati, anong purpose mag-aaral pa kayo ng abogasya? Tigil nyo na yung abogasya. Kung sasabihin ng mga mambabatas, bend the law. Anong purpose nun? Babaluktutin din pala natin ang batas eh. Di ba? Pambira itong Senado na ito. This is the worst Senate. This 20th Congress is the worst Senate. Naging noontime show kayo. Pavel, parang bakit? Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Or vice versa? Hindi. Di ba? Next po tayo. Kaya naman, excuse me, pag-usapan natin, ito importante to kasi lumalabas ngayon yung executive na dapat hiwalay sa legislative at meron silang independence. Lumalabas ngayon, tuta itong Senado sa executive, sa presidente. So, ang nagpapatakbo ng Senado ay si Bongbong Marcos. Ang tanong, sinong nagpapatakbo kay Bongbong Marcos? Eto, basahin natin. Etong post ni, hindi ko masyadong mabasa, pero maliliit kasi. Itong post ni Kong Pulong. This decision is gross and disgraceful miscarriage of justice. It is not law. Hindi ito batas. It is a political theater. Itbulaga. Hindi yan patungkol sa batas. Ang iniibig niya sabihin, hindi pinayagan yung tatay niya na magkaroon ng house arrest. Ma-release sa ICC. Kaya hindi raw ang pinairal po ay hindi batas. Politikang itbulaga po ang pinairal. So sabi niya, my father, an 80-year-old man who is no longer in power, has been in fact a subject of political persecution in his own country since he stepped down. 80 years old na eh. Diba? Walang kaso. Inosente. Diba? Kasi innocent until proven guilty, di ba? So, as of now, innocent siya. And I believe so, he is really innocent. No? Pero since may trial, wala pa naman eh. 80 years old, kaya mo lang naman kinukulong yan kasi there is a possibility of flight. Tatakas. Hindi haharap sa korte. Pambihira, saan naman pupunta yung 80 years old? Makatakbo pa ba? Hindi nga makalakad, halos papunta mag-isa sa banyo. He is definitely not a flight risk. He does not need it. He is much loved in his own country that he would have wanted nothing more but to stay there for as long as his creator permit him. Ganito. Kaya ang dumi ng natin, bansang Pilipinas natin. Pero ako naniniwala ako. Talagang darating tayo sa sukdulang kasamaan. Usually ganyan nangyayari bago manaig yung kabutihan. Tingnan nyo kung anong nangyari dun kay Moses, di ba? Talagang tigas ng ulo ni Pero, pabago-bago, walang isang salita. Parang adik ata yun eh. Walang isang salita. Tapos papayag, tas hindi, papayag, hindi. Until namatay yung anak ni Pero. Doon lang niya pinakawalan yung Diyos. Pero sa bandang huli, nagbago pa rin isip niya, naalala niyo yung kwentong yon. Parang ganito. Talagang hindi talaga papakawalan si PRRD. Yung talagang sukdulan na yung kasamaan. Until yung Pero, yung hari natin, talagang wag naman sana, kinikwento ko lang, wala tayong masamang ibig sabihin.
mawala yung mahal mo sa buhay. Oh. To all kindness of my father, I will make sure that you will, to all kindness, to all kidnappers of my father, I will make sure you will pay for this crime that you have committed. To the CIA. To the CIA. To the CIA. Yan na po. Amerika na po. Hindi ligid yan kay Pulong. At alam ko sa inyong mga nanonood, hindi ligid. Kasi biglang nagbago ang utak ni Bongbong Marcos. Ayaw niya dati sa Amerika. Hindi nga niya papapasukin ng EDCA. Pagbalik niya rito, kinalaban na ang Duterte. Remember that? Nagpunta siya sa Amerika, ibang tao. Pagbalik niya rito, kalaban na Duterte. Kaya alam ko hindi lingid sa inyo yan. Hawak na tayo ng tuta. Anong nangyari? Nagpalabas ng EDCA. For our, pinapasok ang EDCA sa atin, pinapasok ang Amerika for our protection daw, makatulong sa mga disaster. Meron bang natulungan yung EDCA? Ilang bahana po ang napunta sa Pilipinas. Nilindol nga ang Davao. Sumugod ba yung mga Amerikano yung EDCA na yan at tumulong? May ni-rescue ba sila? Diba? As a matter of fact, to the CIA who convinced in the criminal act my father's kidnapping will not silence him. As a matter of fact, you might just have helped in making him a martyr. Pag talaga may nangyari kay PRRD, Bongbong Marcos, hindi ka mapapatawad ng mga Pilipino. Tatandaan natin, makalusot ka man sa hustisya ng bansang Pilipinas dahil presidente ka, hindi ka pa rin makakalusot sa hustisya ng Panginoon. At tandaan po natin yan, hindi lang si Bongbong Marcos, lahat po tayo. Laging merong judge. Kaya huwag tayong gagawa ng kalabisan, pang-aapi sa kapwa natin. Ang laki po ng curse niyan. Generation po ang curse niyan, Bongbong Marcos. Hindi po kita tinatakot, magbasa ka po. Generation ang curse niyan. As a matter of fact, you might just have helped in the anger of his people on his baseless imprisonment might just worsen, just as their love for him will grow bigger. We'll appeal, we'll fight this by the book, and by the grace of the Almighty Father will go home. My father will go home to his beloved Philippines. To the Filipino people, maraming salamat sa suportang. Ito po, muli tayo nagpapaalala. Okay? Hindi ko po kayo sinisisi. Pero ang laki po ng damage just by one mistake. No, ulitin ko, hindi ko po kayo sinisisi. Even si BP Sara ay humingi ng paumanhin sa KOJC nung nandoon kami nung sinugod ni Torre at 5,000 pulis at binaboy ang KOJC. So pumunta ron si BP Sara. At siya nag-speech, humingi siya ng tawad dahil nagkamali siya ng pagsuporta kay Bongbong Marcos. Ito po ay hindi paninisi pero ito po ay paalala. Sa ating pagboto, lagi nating iisipin, huwag tayong papabudol. Tingnan natin yung katauhan ng tao, hindi dahil sikat, dahil kung may kakayanang mag-lead. Isipin mo one mistake, nagkahaloko-loko ang Pilipinas. Kung si BP Sara tumakbo sana ng presidente, sure, panalo siya. Walang Bongbong Marcos, walang speaker na Martin, walang saldikong abusado, walang magnanakaw. Nang dahil dyan, ang laki ng problema natin sa baha, laki ng problema natin kay PRRD, dahil yung nilinis yung kalsada natin sa mga adik at mga komunista at sa mga NPA, kinulong, di ba? So ulit, magsama-sama tayo ngayon. Muli, ulitin ko ha, hindi ko po kayo sinisisi, pero sana kung may susunod na eleksyon, mag-iingat tayo sa dahil nung eleksyon,
minumura kami halos dahil hindi namin sinuportahan si Bongbong Marcos. Anong klase daw kaming DDS? Alam namin yun eh. Kaming Banateros, sinabi mismo sa amin ni PRRD, adik yan. Sino papaniwalaan namin? Diba? Si PRRD. Anyway, andyan na yan. Pagtulong-tulungan na lang natin. Pero yan na nga hindi siya pinayagan si PRRD. So, lumalabas, hawak talaga tayo ng Amerika ngayon. Dahil alam naman natin bakit tinahawakan at ayaw nila makabalik ang Duterte dahil hindi kayang hawakan ang Duterte sa liig. Yan ang gusto nila eh. Ang Amerika gusto mayroong base militar dito at hindi kaya, dapat hawak nila ang presidente. That is political. Kailangan meron silang kakampi na mataas. Hindi nila magagawa. Hindi nila kayang utuin si Sara. Alam nila ang uupo si Sara. Pati komunista. Alam naman natin bakit galit kay sa Duterte. Dahil ang Duterte talagang kinakalaban ng mga komunista. Same thing kay Pastor. Kaya nga pinakulong si Pastor eh. Galaw komunista yan. Dahil ginamit ni Pastor ang SMNI para anuhin ang mga komunista. Siwalat. Diba? Ang laki po ng problema natin sa Pilipinas, hindi lang po corruption, hindi lang po adik, pati mga komunista problema natin dito sa bansang Pilipinas.